huling katanungan na lamang para sa ating mga viewers and listeners sa ano yung dapat nilang tandaan sa mga ganitong uri ng kasong may kinalaman sa financial records at government accountability, lalo na sa mga kaperahang pumapasok sa ilang mga opisyales ng ating bansa, attorney. Maraming salamat, Oliver. No? Maganda yung tanong mo. Sa palagay ko, ang dapat pinagninilayan ng mga kababayan natin ngayon ay yung panukala ng ilan sa mga sectors, no? Particularly sa civil society, na gawing mandatory na hindi sakop ang mga public officials sa bank secrecy law. No? Kasi right now, gaya na sinabi ko sa iyo, may exceptions sa bank secrecy law. No? Isa na yun, yung impeachment proceedings o kaya mga criminal proceedings. No? But other than that, lahat sakop. No? Ikaw, ako, pati mga public officials natin, they are protected by the bank secrecy law. So may mga panukala mula sa ilang grupo ng civil society na gawing hindi sakop ng bank secrecy law ang mga public officials. Ibig sabihin, lahat ng public officials ay dapat pwedeng suriin at busisiin ang kanilang mga bank accounts. No? Once they get elected or once they get into public office, automatic na dapat na hindi sila covered ng bank secrecy law. Yan yung panukala na nilalabas ngayon at dapat pag-isipan din natin yan tayong nasa publiko.